para sa inyong kaalaman, kasi pwede tumakbo sa kaisipan natin, negative agad. With tawag doon, walang cross-exam, ibig sabihin, hindi inalam yung kwento ng mga bagay na gano'n. So, pwede tayong magsalita na pwedeng maka-degrade doon sa tao. Na without any, yung trial. Ibig sabihin, hindi mo muna inalam lahat. Then you just judge the person without any, binanggit ko po. Due process, okay. So, regarding this Homo ministry po, tinanggap namin siya, we believe it is biblical. Not only methodological, ibig sabihin, not only that, just method na gustong ilagay sa iglesia. This is biblical na pwede natin upuan, na makikita natin sa lahat sa Biblia. Unang-una yung term na Homo ministry. Is this biblical term or not? This is biblical term. Or do you agree with me? Or are just the term itself, it's biblical. Ngayon, may meaning siya. The word hukum means hakim in Arabic word. Hakim means yung sabihin, statute, commandments of God. Ngayon, bakit ang Diyos gumawa ng hukom sa Israel? Kasi mayroong nangyari, mayroong apostasy rin sa kanila. Then ang Diyos gumawa ng hukom para iayos yung mga bagay-bagay na disalign sa kanyang bayan. Ngayon, ang isang hukom na nakita ko sa Bible, babae pa yun. Si Deborah. Si Deborah, naghukom siya sa Israel ng tamang hukom. Babae yun. Pero sa message, bawal. Yung babae, maghukom. Pero God, ang Diyos, wala siyang discrimination kahit kanino. Ngayon, regarding doon po sa term, the term itself is biblical. Pwede nyo sabihin, it's not biblical kasi gawa-gawa lang. Sabi sa Facebook, may comment, hindi ko nakikita yung mga kapatiran dito sa Carolina, nag-comment dun eh. Kaya, I just, sabi ko, paano makikita, paano mag-comment, paano na negative sa kanila, wala naman sila doon. Ang kasharing namin doon, mga denominations, mga oneness. So, sa akin po, yung limang, lang hukom ministry, it's biblical. Then the word said, hukom ministry, it's biblical. Ngayon, ano yung sinasabi sa 1 Corinthians chapter 6? There any of you, any matter. Si Pablo may tinutukoy na matter. Small matter, big matter. Sa iglesia. Sa mag-asawa. Part ng hukom ministry. Paano pag nagka-problema yung magkapatiran? Magtitisuran na lang sila. Sabi ni Pablo, huwag nyo dalahin sa barangay. Dalahin nyo sa iglesia. Sa iglesia, may hukom. Ano tawag doon? Mayroon talagang mag-counsel, mayroon talagang mag-judge ng patas na judgment. This is the pastor. Supposedly, dapat pastor ang gagawa nun. Ngayon, how about kilala niyo po si Jethro? Moses, siya lang yung major prophet during his time. Pero, Gentile si Jethro. Bakit siya kumuha ng payo kay Jethro? Sabi niya, mamamatay ka pag ginawa mo mag-isa yan. Humanap ka ng mga taong, sabi, judgment. Para maghukom para dun sa mga bagay na maliliit. At yung mga malalaking bagay, dalahin mo sa akin. Dalahin mo ko sa'yo mo gawin. Ngayon, yung mga bagay na sinasabi natin na gusto ko lang sagutin the issue mga kapatid. Kasi ako ang nagpo-post sa Facebook. We never, hindi namin ginawa na mang-insulto ng tao. Hindi namin ginawa na i-impose ang hukom ministry na to sa tao na hindi niya tinatanggap. Wala kaming pinost, any post, para sabihin, i-degrade yung tao. Pag hindi kayo sumama sa amin,
hindi kayo maliligtas. No, wala pong ganyan. Check nyo po ang post namin. Check nyo po lahat. So, ngayon, regarding naman doon sa betray. Pwede po natin i-check yun. Mayroon kaming mga list ng gano'n. Pero, I encounter sa ministry ni Brother Fernand, I encounter na sabihin, kulto yung manalitik. O, ewan ko, sino nagsabi nun? Wala akong idea, pastor. Private na lang. Ngayon, kung gano'n lang din, ngayon, ibig sabihin, walang trial, in any due process, naniniwala agad tayo. Kung ano yung sinabi, hindi tunay na berehan yun. Hindi ka patas. Ngayon, yung home ministry na binabanggit po kanina, ni Brother Francis, sabi doon, kaya mag-ingat, i-edit yung mga taga-sunod niya. Hindi malaking group ang manalitik. We're just small group na ginagawa yung kalooban ng Diyos na hindi mag-selfie-selfie lang sa Facebook. Pinopost namin kung ano yung dapat makalakas doon sa mga sumusunod doon sa mensahe na yan. Mayroong pamilya na tumanggap niya na hindi taga-manalitik. Pero in-post niya sa kanyang pamilya kasi yung kanyang pamilya, yung kanyang anak na babae, umuwi ng gabi, meron palang kasamang lalaki. Hindi niya alam. Siya ay message believer. Talaga message believer siya. Basta nagtataka siya bakit gabi umuwi yung anak niya. Wala siyang higpit, wala siyang singil doon sa mga ginagawa ng anak niya. Basta maluwag sa anak, hindi kita hinihigpitan. Basta just go what you want. Basta magpaalam ka lang sa akin. Pero one time, dumating yung problema sa kanya. Anong gagawin ko? Nagtanong siya sa akin, gusto ko patawag kay Brother Francis, pero wala na. Ako na yung nandun eh. Not because I all experience yung matter ng magpapamilya, hindi ko sasabihin yung dapat niyang malaman sa Biblia na dapat niyang gawin. Dahil hindi lang ako experience, dahil hindi na ako old person, old pastor. Parang mayroon tayong discrimination. Dahil hindi ka karapat-dapat, hindi ka pinatungan, hindi ka lineans, hindi ka pwede magpayo. So sabi ko, pinayuhan ko siya, kapatid. Ito gawin mo, singilin mo siya. Sabihin mo, pauwiin mo lang maaga. Tapos pag-reportin mo, basahin yung booklet ng prophet, i-report daily yun. Yun yung pabasa report. Ngayon, kada gabi sa iyong pamilya, magagawa kayong time, family devotional time. Dapat gagawa kayo ng family devotional time sa bahay. Hindi yung prime time bida sa TV ang gagawin nyo. Anong ginagawa? Nanonood ng mga palabas na worldly. Nakikinig ng worldly music. Sabi ko, Brad, huwag mong pakinigin ng worldly music. Pag naranasan nila yung worldly music, sabi ko sa iyo, doon kayo mag-aaway. Ngayon siya, sabi niya, nung ginaganap na niya, mga kapatid, nagkakaroon ng pagbabago. Nagtatanong sa Facebook, nagpapa-Bible study. Mayroon po siyang pagbabago. Ngayon, yung mga ministries, is it biblical? Yes. Tapos, comment pa po, sagutin ko lang, yung higpit at luwag sa anak. Sabi po doon sa Ephesians 6:4, sabi doon, but bring them up in nurture and admonition to the Lord. Ano ba ibig sabihin ng nurture? Pag i-check nyo sa Greek yung nurture, mayroong palo yun. Pag hindi, yun ay bilin ng Diyos. Proverbs 22:6, train na pa dyan in the way he should go. O just yung basta pabayaan mo na lang siya. Parang ano po yun, Hindi ko ini-insist bawat po sa isa-isa. Bawat isa sa inyo. Kasi kayo ay mas matanda sa akin. Ako ay bagong minister lang. Batang minister lang. Ang pinakamababa sa inyo po. Pero, yung nurture and admonition, magkaiba yun. Yung nurture, may higpit yun, may palo yun. Sabi doon sa Proverbs, paluin mo ang anak mo, hindi siya mamamatay. Depende yan, brother. Depende yan.
Pastor, isa na lang po, sagutin ko na lang po. No? Yung admonition, how about the admonition? Yung admonition, Deuteronomy 6:7. Kung ikaw maluwag sa anak mo, asahan mo. Pag nakaranasan nila yung barkada sa school, asahan mo, susuwayin ka yan isang araw. Pag hindi mo siya na-nurture ng admonition, sa'yo muna. Saka mo lang siya pinabayaan sa labas, hindi mo siya inigpitan. Yung admonition dyan, mga kapatid, yan yung pagtanggap sa Panginoon. Tanggapin mo si Kristo as Son of God, not God the Son. So yun po yung sa akin. The Hong Ministry is biblical. Check niyo po sa concordance ninyo kung hindi.